Hello mga kids! Kamusta kayong lahat? Hello sa inyo, sa lahat ng mga nanonood ng Shepherd's Kids Identity! Hi! Hello! So ako nga pala, si Ate RC na makakasama ninyo ngayon sa ating icebreaker. So excited na ba kayong lahat? Ako rin excited na. So simulan na natin. Ang ating icebreaker for today ay meron akong ipapakita sa inyo na mga videos sa screen. Tapos, sa bawat screen o sa bawat videos na ipapakita ko sa inyo, ay huhulaan ninyo kung ano yung mga ginagawa ng mga nasa videos. So, ready na ba kayo mga kids? Okay, simulan na natin. Videos number 1. Ayan, hulaan na natin mga kids kung ano yung ginagawa ng video number 1 natin. Ayan, nahulaan na ba ninyo? Okay. Ang ginagawa ng ating videos number 1 ay kumakanta o nag-worship. Siya ay kumakanta para kay Lord. So, number 2, ito ang ating videos number 2. Ayan, ano ba yung ginagawa ng videos number 2 natin? Okay. Yan. So, nahulaan niyo na ba? Ang number 2 video natin ay nagdadasal. So, nagdadasal siya kay Lord. Ayan yung pinapakita ng ating video number 2. So, ang ating next ay videos number 3. Ayan. Pakita na natin ating videos number 3. Ayan. Hulaan nyo na mga kids kung ano yung ginagawa ng nasa video na to. Ayan. So, ang ating number 3 video ay sumasayaw. Sumasayaw siya. Okay? Sino sa inyo yung marunong sumayaw? So, yan. Very good. Sa mga kids na magaling sumayaw. Lalo na sa TikTok. Pero, syempre, mas maganda na marunong din tayong sumayaw para kay Lord. Okay. Ating next, ang ating number 4 video. Hulaan ninyo kung ano yung ginagawa ng nasa video na to. Ayan. So, ang ating number 4 video ay nagbibigay or nag-o-offering. Ayan. So, number 5. Ito na ang ating videos. Number 5. Hulaan nyo na kung anong ginagawa ng ating video number 5. Okay. Ang ginagawa ng ating video number 5 ay tumutulong siya sa kapwa. So, sino sa inyo yung mahilig tumulong sa ating kapwa? Lalo na sa ating kapwa bata or lalo na sa mga matatanda. At sa gawaing bahay sa ating mga bahay. So, next, itong ating video number 6. Hulaan nyo na mga kids kung anong ginagawa ng ating video number 6. Ayan! Ang ginagawa ng ating video number 6 ay nagbabasa ng Biblia. So, ayan. Maganda at sabi ko nga sa inyo, diba, last time, na mahalaga sa ating mga bata na nagbabasa tayo ng Biblia o salita ng Diyos para mas lalo nating makilala si Lord. So, next video number 7. Hulaan nyo na ating last video. Ayan. So, ang ating video number 7 ay nagbabahagi ng salita ng Diyos.
Mahalaga din at importante na ibinigay na utos sa atin ng Lord na ibahagi natin ang mabuting balita ng kanyang salita. Okay, ayan ang mga halimbawa, kids. Ang mga video na nakita nyo kanina ay mga halimbawa ng pagbibigay papuri o pagsamba sa ating Diyos. Maaari natin itong gawin upang makapagbigay ng papuri o luwalhati sa ating Panginoon. So, dito sa ating lesson for today ay marami kayong matututunan. So, handa na ba kayo sa ating susunod na videos? Okay, get ready! Bye mga kids! Good morning kids! Bago tayo magbigay ng ating papuri sa Diyos at pagsamba, manalangin muna tayo. Ating iyuko ang ating mga ulo, ipikit ang mata at hawakan ang dalawang kamay. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na binigay mo sa amin bilang panibagong panimula at pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa amin. Hinihingi po namin na samahan niyo po kami at proteksyonan ng inyong banal na dugo. Dalangin din po namin na lahat ng tagapagturo po sa umagang ito ay pakaingatan mo. Ikaw na po ang magpala sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat sa kalakasan, salamat sa katatagan, at sa bawat pag-aalaga mo sa buhay namin. Ito po yung aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tara kids, worship na tayo sa Lord! Jesus, and he came to save us.
Magandang umaga mga bata. Ako po si Ate Clarissa at ako ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Salamat sa mga nakiisa sa ating icebreaker at praise and worship. Ngayon ay dadako na tayo sa pinakamahalagang parte ng ating Sunday School. Ang walang iba kundi ang Word of God. So, sino dito excited na ulit sa panibagong kwento? Ayan, magaling mga bata. Ngayon, bago tayo dumako sa ikalawang aralin natin para sa buwang ito, atin munang balikan ang kwento noong nakaraang linggo at kung ano nga ba ang natutunan natin dito. So, ang kwento po natin noong nakarang linggo ay ang kwento ni Elias at ng babaeng byuda. So, ang kwento pong ito ay nagturo sa atin na magtiwala sa Diyos ng buong puso. At dahil kilala mo ang Diyos na mayroon ka, siguradong hindi ka niya kailanman pababayaan. So, kayo ba mga bata ay totoong nagtitiwala sa ating Diyos Ama? Very good. So, si Ate Man ay ganun. Ngayon, dadako na tayo sa ating pangalawang lesson para sa buwan ng Marso. Kaninong kwento kaya ang ating mapag-uusapan sa linggong ito? Handa na ba kayo mga bata? Very good. Pero bago mag-umpisa si Ate Clarissa, meron akong iiwan na isang tanong sa inyo. Sa tingin nyo ba, may bagay na hindi kailanman naluluma? Yan ang sasagutin natin pagkatapos nating mapakinggan ang kwento ng hari ng Juda na si Haring Masayas. So, kung kayo ay handa ng makinig mga bata, maaari bang ang lahat ay tumahimik at i-focus ang ating puso, tenga at mata sa pakikinig at panonood patungkol sa salita ng Diyos. Ang ating ikalawang aralin para sa buwan ng Marso ay may pamagat na pagpupuri sa Diyos Ama. Ito ay mababasa natin sa ikalawang hari, kapitulo 22 hanggat 23. Si Josias ay naging hari ng Juda noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Siya ay isang mapagmahal na lingkod ng Diyos at lagi niyang ninanais na matuwa sa kanya ang Diyos. Isang araw, kanyang iniutos sa kanyang mga tauhan na ayusin ang templo. Ang templo ay ang lugar kung saan nagtitipon ang mga tao upang sambahin ang Diyos. Habang ang mga ito ay gumagawa sa templo ng Diyos, natagpuan ng pinakapunong pari ang aklat ng kautusan sa loob ng templo. Ito ang aklat na hindi kailanman naluma sapagkat ito ay nagmula kay Yahweh. Ito ang aklat na naglalaman ng mga kautusan ng Diyos. Binigay niya ito kay Josias, kaya't kanilang nalaman ang mga tama at hindi tamang gawain sa harapan ng Diyos. Dahil din sa kasulatang ito, nalaman nila na sila ay sumuway kay Yahweh. Upang malaman kung totoo nga ba ang mga nakasulat dito, siya ay lumapit sa isang babaeng propeta. Ang propeta ay ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. At nalaman niyang tunay ang nakasulat sa aklat. Napagtanto ng hari na sila ay naging makasalanan dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Lubusang nalungkot ang hari at nagpunit siya ng damit bilang tanda ng sobra at tunay na pagsisisi. Kanya ding pinasira ang mga naging kuta o lugar kung saan sinamba ang mga Diyos-Diyosan. Dahil sa aklat na ito, nalaman nilang hindi natuwa si Yahweh sa paggawa nila ng mali. Kanilang nalaman na hindi dapat mag-alay at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil din dito,
natuto ang mga tao na sumamba sa tunay na Diyos. Ito ang unang beses na ipinagdiwang nila ang pista ng Pasko, kung saan kanilang binigyang papuri si Yahweh na nag-iisang Diyos na buhay. Natuto ang hari at ang mga tao na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Dahil sa aklat na ito, natutunan nila ang mga bagay na dapat nilang gawin sa harapan ng Diyos. At ito ang kwento ni Haring Hosayas. Ayan, salamat sa pakikinig mga bata. Marami ba kayong natutunan sa kwento ni Haring Hosayas? Ayan, si Ate Man ay marami ding natutunan sa kwentong ito. So bago tayo tumungo sa susunod na parte, atin munang bigyang pansin ang tinuturo ng kwentong ito. So ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin sa isang bagay na hindi dapat natin kinaliligtaan o kinalilimutang basahin. At walang iba kundi ang Biblia. So ang Biblia po ay naglalaman ng kautusan ng ating Diyos Ama. Ito ay naglalaman ng kasulatan na mula sa Diyos Ama. Bagamat mga tao ang nagsulat nito, alalahanin natin ang turo noong nakaraang mga linggo na ito ay hiningahan ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos sa Biblia ay buhay. At ito ang pinanghawakan din ni Haring Hosayas. So ano ba ang tinuturo sa atin ng Biblia? Unang-una, tinuturo sa atin ng Biblia ang mga kautusan ng Diyos. Nagpapakilala din ito kung sino nga ba ang tunay na Diyos. At higit sa lahat, ating natututunan dito sa Biblia kung paano nga ba natin papupurihan ang ating Diyos Ama. Magaling mga bata, at dapat atin itong gawin sa araw-araw ng ating buhay. Diba? Tama ba mga bata? Ayan, maasahan ba ng Lord na sa isang bagay na hindi naluluma sa ating buhay na walang iba kundi ang Biblia, ay araw-araw nating itong babasahin, araw-araw natin itong susundin, at higit sa lahat, araw-araw din natin itong ituturo sa ibang tao. Tama mga bata? Ayan, sino ba dito excited sa pagpupuri sa Diyos? Palagi kapag magpe-praise and worship, kapag magbibigay, kapag magpe-pray, excited sila. At syempre, excited sila makinig sa salita ng Diyos. Alam niyo ba mga bata, yan ay mga halimbawa ng pagpupuri sa ating Diyos Ama. So, yun ang natutunan natin kay Haring Hosayas. Dahil sila noon ay, yung lugar nila ay naging makasalanan, pero ang Diyos ay nagbigay ng isang lumang aklat. Bagamat luma ito, pero ang salita nito ay hindi kailanman naluluma. Ang nilalaman nito ay hindi kailanman naluluma. Kaya ang tanong di ba kanina ni Ate Clarissa, kung may isang bagay man na hindi naluluma, ito po ay ang salita ng Diyos na dapat araw-araw nating pinanghahawakan dahil tayo ay anak ng Diyos. So, yun po ang natutunan natin sa kwentong ito. At kung talagang kayo ay may natutunan, merong mga nakahandang tanong si Ate Clarissa. Handa na ba kayong sumagot? Very good mga bata. So, unang tanong ni Ate Clarissa. Sino ang pangunahing tauhan natin sa kwento? A. Si Joshua or B. Si Hosayas? Sagot na mga bata. Ayan, very good mga bata. Ang atin pong pangunahing tauhan ay walang iba kundi si Haring Hosayas. Very good mga bata. Ayan, pangalawang tanong ni Ate Clarissa. Ano daw ang bagay na hindi naluluma? O ano ang aklat na hindi naluluma? A. Biblia or B. Dictionary? Ayan, comment your answers below mga bata. O kung may kasama man kayong mas nakakatanda sa inyo, mga ate, kuya, mami or daddy, pwede niyong sabihin o i-share sa kanila ang sagot. Ayan, tama mga bata. Ang aklat na hindi kailanman naluluma ay ang Biblia.
Biblia. Very good mga bata. Pangatlong tanong ni Ate Clarissa. Ano daw ang tawag sa pista na pinagdiriwang nila nung unang beses, no? Ito yung unang beses na pinagdiwang nila itong pista na to, no? Na nagpapahayag ng tunay na papuri sa ating Diyos Ama. A. Pista ng Pasko or B. Pista ng Paskwa. Comment your answers. Ayan, very good mga bata. May hindi man nag-comment pero alam ko sinasabi nyo ang sagot na habang kayo ay nakikinig. So very good. Ito po ay pista ng Pasko. Ang galing naman mga bata. Ayan, pang-apat na tanong ni Ate Clarissa. Mahalaga ba na binabasa natin ang Biblia? Opo o hindi po? Siyempre, opo na. Opo. Sino dito marunong magbasa? Ayan, very good. So, dahil marunong na kayo magbasa, siguraduhin lamang natin na isa sa mga binabasa natin ay ang salita ng Diyos. Hindi man literal na Bible, pero yung mga tinuturo sa atin, binabasa natin, isa na yung halimbawa ng pagbabasa ng salita ng Diyos. At huling tanong ni Ate Clarissa, mahalaga ba na papurihan natin ang ating Diyos Ama? Yehey! Opo, mahalaga na ating pinapupurihan ang ating Diyos Ama. At ano nga ba ang iba't ibang uri ng ating pagpupuri sa kanila, di ba? Merong iba't ibang uri kasi yan eh. So, mahalaga sa atin bilang isang alagad at anak ng Diyos na pinupuri natin ang ating Diyos Ama. So, ano ba ang dapat nating maging tugon sa tinuturo ng salita ng Diyos na ginawa din naman ni Haring Hosayas? Ano ba yung ginawa ni Haring Hosayas nung nabasa niya yung kasulatan mula sa Diyos Ama, mula kay Yahweh? Ano yung ginawa niya? Ano yung naging tugon niya nung nabasa niya yung kasulatan ng Diyos? So, nakasulat po yan sa Kawikaan 8:33. So, sabi dyan ay, upang maging matalino, turo ko ay dinggin mo, huwag pababayaan, nilalayuan ito. Kawikaan 8:33. So, ano daw dapat ginagawa natin? Dinggin or pakinggan ang salita ng Diyos. Huwag papabayaan, kaya dapat hindi tayo nag-a-absent sa ating pakikinig sa salita ng Diyos. Isa yun sa mga paraan para hindi natin mapabayaan yung ating pangangalaga sa salita ng Diyos. At huling-huli, huwag daw natin tong lalayuan. Ayan mga bata. So kayo ba ay maaasahan ng Lord na gagawin ang nakasulat sa Kawikaan 8:33? Very good mga bata. Ako man ay umaasa din sa atin, sa bawat isa na gagawin natin ito dahil ito ay kalulugtan ng ating Diyos Ama. Marami po ba kayong natutunan? So kung marami kayong natutunan, kayang-kaya nyo tong assignment na to. Ayan, may pa-assignment si Ate Clarissa bukod sa memory verse na inyong kakabisaduhin. So gusto ni Ate Clarissa at na aming mga teachers na makita kung sa paanong paraan pa ba natin mapapapurihan ang Diyos Ama. At gusto namin makita na kayong mga bata ang gumagawa nito. Pwede pong sa isang bahay, kung grupo ang mga bata, pwede nyo po silang pakivideohan, mga magulang, mga parents, mga guardians, ate at kuya na nanonood ngayon, kung sino man ang kasama nyo, maaari kayong magpa-video na kayo ay nagpupuri sa Diyos. Pwede po iba-iba ang content or laman ng video dahil may iba't iba tayong paraan para purihin ang ating Diyos Ama. Maaaring ikaw ay nagbabasa ng Bible, maaari namang ikaw ay nanonood ng Shepherd's Kids Identity. Pwede din namang ikaw ay naghahandog sa Panginoon, pwedeng ikaw ay sumasayaw or kumakanta. At pwede naman na ikaw ay nag-share ng gospel. Pwede rin na ikaw ay nagpe-pray. Yan, 7 yun 7 yung choices nyo kung ano doon yung gagawin nyo. At ipapasa nyo po ito sa inyong mga
picture per outreach. So, sa SMB po, syempre, sa akin po ipapasa. So, sa mga friend kong mamshis dyan, ipasa niyo po sa akin yung video ng mga bata na gumagawa nito. Pangalawa, sa main church po, pakihanap po si Ate Emily, no? Si Ate Emily po or kaya si Pastora Julie, o si Pastora Emily. Yan po. Sa kanila niyo po isasend yung inyong mga video. Sa Tagaytay po, pakihanap po si Ate RC. At sa iba pa pong outreach, kung sino po yung mga teachers nyo dyan, no? Sa Kanumay, si Ate Julie, pakipasa po sa inyong mga teachers. Ayan. So, pipili kami ng unang 3 makakapagpasa. At kung yun ay nakapagpasa, kami na po ang bahala na magbigay ng simple prizes lang naman. Para sa mga batang nauna at hindi nag-atubiling mag-video ng kanilang mga sarili. Para ipakita kung paano natin papupurihan ang ating Diyos Ama. Tama ba mga bata? Dapat lagi natin pinapupurihan ang ating Diyos Ama. So, maaasahan ba namin ang inyong pakikiisa? Very good mga bata. So, ngayon, yun po ang kwento ni Haring Hosea. So, maging katulad niya tayo na duminig sa salita ng Diyos, sumunod, hindi ito pinabayaan, at higit sa lahat na bago ang buhay ng mga tao dahil dito sa salita ng Diyos. Tandaan natin na ang isang bagay na hindi kailanman maluluma ay ang salita ng Diyos. Kaya kailangan nasaan ang salita ng Diyos? Very good. Nasa ating mga puso. Ayan, salamat mga bata sa inyong pakikisa. Ngayon, dadako na tayo sa ating paghahandog at pananalangin. So, we pray na marami kayong natutunan. At tandaan, maaari itong ibahagi sa ibang tao. Ayan, so dako na po tayo sa ating pananalangin. At maraming salamat ulit mga bata. So, yun po, manalangin na tayo. Ating iyuko ang ating mga ulo at damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa itinuro mo sa amin sa linggong ito. Salamat sa pagbibigay batid sa amin na ang isang bagay na hindi kailanman naluluma ay ang iyong salita at dapat namin itong pangalagaan. Salamat, Ama, sa pagpapagbatid sa amin ng tunay na kahalagahan ng iyong salita at higit sa lahat sa pagtuturo sa amin na ikaw ay mapapurihan at masamba ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Salamat, Panginoong Diyos, dahil kami ay binigyan mo ng pagkakataon upang mabigyan kang papuri sa lahat ng oras. Ikaw po nawa ang maitaas namin sa mga oras na ito, sa aming paghahandog, sa aming pagbibigay ng oras, panahon para sa iyong salita, at higit sa lahat sa pagbibigay namin ng aming buhay para sa iyo. Ikaw nawa, Panginoon, ang maitaas namin sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon, sa lahat ng tinuturo mo sa amin, at tulungan mo kami, Panginoon, na masunod ang mga ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Ayan, salamat ulit mga kids. Salamat sa inyong time and see you all next week. God bless, kids!